Welcome to man. Ah, A few moments later. bukse di kayo lumakari-kari kato. Always sinirili ka mo. Ang problema sing kiyarke. Sumuno no na nakatatawang ini kato. Di magpasad. Unexpected siya ni Marisa kato. Ito yung nalubog siya ni expect ko niya si Mari. Duwain sa sinakawa. Ano big sagot kayo mo. Unexpected ko duwain sa sinakawa Mari. Wala siya. Wala niya ako dyan nag-meeting. Wala kami kas nag-meeting sa dari siya. Alhamdulillah magsukol. Ngayon tawag na to ng City Councilor. Wala duwain hi Honorable Joel H. Esteban. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, I would like to congratulate our Knights of the Rights Keeper Chairman Salim Sabtar of West Coast and the founder Haji Ahmad Waraji and the chair of the East Coast Mohari Bagili. Chancellor Omar Ismail, ato FIH, Bent Nuri, and Bobby Del Valle, and all the officers like SK, it's SK Rajki Abdul Ghaffar, SK Rolly Into, and Senior Lady Nice Mersa M. Bumaga. Magtagalog, magtausok, halo na. Nung marinig ko yung salita ng ating chairman at ng ating chairman din ng East Coast, sinabi niya, united, from the words united ng PRK of different coast, East Coast and West Coast. Muslim and Christian, kaya nabuo ito, PRK nandito ngayon. Sabi ko, parang nagre-representa ng sarili ko. Bakit? Si Joel Esteban, kung sa kalaman ng marami, ang aking ama, isang sundalo. Lumaki ako sa disiplina, dedikasyon, at respeto. Yung aking ama, na-inlove sa isang dalagang tausok. Nag-umpisa yung matamis na pagtitinginan nila hanggang nahulog sa pag-ibigan. Na-inlove ang aking ama sa isang dalagang tausok at bunga ng kanilang pagmamahalan ang taong nakatayo ngayon sa inyong harapan. Si Joel Esteban. Ang kansa si Joel Esteban, di ko rin maig. Si Joel Esteban, ang kabang sakitan ng katan. Muna-muna, si Joel Esteban, nag-serve before nahinang city councilor. I served for 2 consecutive term as the youngest kagawad of San Jose Gusu and 2-termer the youngest barangay captain of San Jose Gusu, where I served 9 years. All in all, total of 17 years in public service. Almost half of my life I dedicated to public service. Dahil sa hinahangaan ko yung aking ama, isa rin po ako sa Philippine Army Red Reserve Infantry Battalion. First Lieutenant ako as Company Commander sa Malagutay, 9 of 51st. In 2022, tumakbo ako as City Councilor. At napakaswerte dahil ako lang nakapasok sa team ni former Mayor Ben Climaco as City Councilor. Salamat sa suporta ninyo. Kaya biglaan na ako nakapunta dito dahil alam ko na magkakaroon kayo ng gathering.
kasi yung envelope doon, tumawag sa akin yung staff ko. No, wala ako doon. Sabi niya, may program yung KRK at minarkahan ko na talaga yun. Sabi ko, pupunta at pupunta ako dahil malapit kayo sa puso ko. Pagkapanalo ko ng city councilor, sabihin na natin, siyempre, meron tayong political affiliation. Tama? Lalo na sa amin. Sabi ko, magsilbi tayo ng maayos. Pero, unfortunately din, medyo malakas din yung politics. Hindi natin maiwasan. But hindi naman ako nagsisisi dahil ito naman yung tinahak kong landas, pagkatulong sa kapwa. Hindi po ako nabigyan ng pagkakataon, alam ni Dato' Norham, kahit isang chairmanship sa committee. Hindi binigay sa akin ang disaster committee. Sa Urban 4, isa rin po ako susi para ma-award yung Armor Village Urban 4 into Presidential Proclamation 8 hectares during the time of Gloria Arroyo. Bata pa ako noon, nilakad sa Malacanang na-award 8 point something hectares. May nalalaman tayo. Pero hindi po ako nabigyan ng pagkakataon na mahawak ng chairmanship kahit hiningi ko membership na lang. Bakit? Kasi hindi po ako nanumpa sa kanila. Yun po ang totoo. Yan, niligawan ako para manumpa pero nanatili pa ako sa sarili ko. Ang sabi ko naman kasi ang prinsipyo ko, hindi naman po ako tumakbo para sa kapakanan ng politiko. Tumakbo ako para sa kapakanan ng kababayan ko. Kaya nanatili po ako hanggang sa nabuo na yung team at nagkaroon po ng merge ang team reconciliation between Mayor Beng Climaco, Lobregat, nagkaisa po sila Ming Aga, Nolaso, nabuo po yung team Zamboanga at isa po naman ako binigyan nila ng priority dahil ako yung incumbent para makapasok sa team Zamboanga. Kaya nandito ako. Given the chance for my second term, nung itong first term ko, 2 years na ako, pinasa kong resolution which was approved by the City Council. Gusto ko pantay-pantay na karapatan, pantay na oportunidad para sa lahat. Gaya na lang ang sabi ko, sa Zamboanga City, walang Muslim, walang Christian, walang IPs. Even though we have different faiths, pero isang lugar lang tayo, ang Zamboanga City. Kailangan magmahalan at magkaisa tayo. From the word united, yun yung gusto kong mithiin. Kaya pinasa ko yung resolution na kung saan bigyan natin din ng importansya yung mga neglected society natin, gaya ng PWDs. Sabi ko, pina-approve natin. At mapapansin ninyo sa KCC Mall, kahit PWDs pwede magtrabaho. Sa X-ray machine operator, elevator operator, mga kapatid nating Muslim, kahit ikay nakatirong, mandyari ikaw maghina nga department store or sa groceries na hindi mo kailangan tanggalin yung tirong mo as cashier. Tama? Kung kaya natin gawin sa KCC, bakit hindi natin kaya gawin sa buong syudad ng Zamboanga, including in City Hall? Diba? Kaya sabi ko, yun lang hihilingin ko sa Team Zamboanga with our Mayor Kim Rolaso at sabi niya walang problema. Kung kaya ng PWD pa magtrabaho, bigyan natin ng trabaho kahit sa City Hall. Diba? Kung kaya, kung may qualified tayo mga kapatid na Muslim na katirong, hindi kailangan tanggalin ang tirong para lang makapa-apply, makapagtrabaho. Sabi ko, marami tayo mga kababayan na hindi nakapagtrabaho unang-una dahil undergraduate. Meron akong mga kaibigan, tinatanong ko, Brad, amigo, saan kayo connected ngayon? Ang sagot sa akin, disconnected. Parang cellphone lang. Bakit? Ang hirap daw mag-apply ng trabaho sa ngayon. Lalo na pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, lalo na sa kolehiyo. Kasi laging sinasabi, kailangan diploma holder, college graduate, qualification. Okay na kung qualified ka, graduate ka na, pero tanungin pa sinong backer mo. Yan din ang pinaka-problema. Sabi ko, sa City Hall, marami rin tayong mga job orders dyan. Makaupo ang team, sabi ko, ako nakikiusap, sana bigyan natin ng priority. By this time, sabi ko, wag naman puro college graduate.
Yung mga hindi naman nakapagtapos, nakaabot lang ng elementary or high school, sila naman ang bigyan natin priority sa job orders. Dahil pwede naman po yan. Kung may skills, maganda. Kung walang skills, okay lang. Dahil pwede naman tagawalis, messenger, or janitor. Basta importante, may income, may katulong para sa pamilya. Panahon na rin, sabi ko, gawa ng ordinansa expanded yung Largo Vida. Isa na po sa advocacy namin yung Largo Vida na kung saan nagbibigay ng libreng gamot, magdihil libre uwat para sa mga senior citizen. During that time, napapansin ninyo, meron tayong mga lifeliners naghahatid mismo ng gamot para sa mga senior citizen. Maintenance gaya ng amlodipine, losartan, at yung metformin para makainom yung mga sen. Pero ang sen hindi rin nakarating. So ngayon, pag upo natin for the second term, ang plano natin, ibalik natin yung Largo Vida na kung saan papatuloy, pag na-approve, papatuloy yung pagbibigay ng gamot para sa mga senior citizen. At yung pinakamahalaga dito, patungkol pa rin sa pag-aaral ng bata, papasa tayo ng ordinansa na sa plano na yan, ang team, na libreng sakay para sa mga college students na gusto mag-aaral papunta doon dahil nandoon yung mga universities and colleges natin sa sentro. So, libreng sakay. Hindi mawawala ng kita ang driver doon. Bakit? Kasi yung plano, bibigyan ng coupon, ticket. Yung ticket, kasi kung maglagay ka ng sasakyan, ilibre mo, lugi yung mga drivers, walang income. So, ang gagawin, bibigyan ng ticket yung pamilya na may estudyante sa college, lalo na mga indigent family. Yung ticket na yon, yun ang ibabayad nila sa driver. At weekly, yung driver sisingil sa City Hall. Yun, para may kita ang driver, nakalibre pa ang bata mag-aral. At yung mga high school and elementary, sisikapin, ilibre na ang uniforme, notebook, para sa ganun, tuloy-tuloy yung pag-aaral nila. Sa mga health center natin, sa ngayon, wala tayong gamot. So, sisikapin yung gamot at dagdag na rin dapat laging may anti-tetanus, may anti-rabies at anti-venom. Importante yan. Dahil sa anti-rabies, kung hindi ka na injeksyonan ng anti-rabies, delikado. Pag hindi ka na injeksyonan ng anti-tetanus, nasugatan ka, delikado. Lalo na yung anti-venom. Pag hindi ka na injeksyonan, pag natuklaw ka ng ahas, wala kang anti-venom, ilang oras lang, wala na. Kaya napaka-importante yan. Yan po ang mga ibang mga plano natin. At alam ko naman po, sa KRK, ever since po, hindi naman ako iniwan. Nandito na si time, talagang in-endorse nyo rin ako. Kaya, utang ko sa inyo. Utang ko sa inyo at hindi ko alam paano ko suklian pero pinapakita ko sa aking dedikasyon at trabaho. Ang mahalaga sa akin, lagi kong sinasabi, di bali na walang suporta sa akin ng administration, ang mahalaga, hindi ko pinagpalit ang aking dignidad sa pera. Alam yan ni Councilor, alam yan ni Nurhat. Sabi ko, mas mahalaga ka ako yung haradyat ko dahil sinsin. Lahat tayo dumaan lang dito sa mundo. Ingatan natin. Minsan lang tayo maging politiko, pero sabi ko, hindi ako politikero dahil hindi ko tingnan sarili ko as politiko. Ang sa akin lang, serbisyo publiko. So sa inyong lahat, long live KRK, long live KRK, at kailanman hindi ko kayo iwan. Basta magsabi lang, nandito tayo, inshallah, alhamdulillah. Sabi pa nga nung makita kami nila Inday Sara, Vice President, sabi ko, ma'am, hindi po ako tatalikod dahil idol ko ang tatay ninyo, si Tatay Digong Duterte. At naniniwala ako, walang ibang naging mabuting presidente sa bansa natin kung hindi si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya, isa po ako sa mga sumusuporta na no impeachment for Sara Duterte. Kaya nandito po ako sa likod. Kaya, anuman ang mangyari,
Di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko mundo ang ating pag-ibig. Idiyo. Thank you so much. Joel Esteban, number 8 po. Joel Esteban, number 8. Joel Esteban, number 8. Memorize na. Salamat, salamat. God bless us all. Thank you so much. Maraming salamat, Honorable Joel Esteban. Sa Pagdagdag sige last time may solicitation namin pero alam ko magdagdag ako ng 1,000 para kung meron kayo mga drinks pa at least makadagdag ako ng kaunti. Ha? Thank you maraming so much. God salamat. bless us all. Maraming salamat po. Councilor Joel Esteban. Alam na, mga taga District 1, alam na. Sikat Chua. Welcome po, ma'am. I-record natin sa our future Congresswoman Kachua in her team. Lady Sir Honorable Oning Maravilla. Welcome po. Dito po kayo. Welcome po. Welcome, sir. Ano ka? Founder namin si Haji Waraji, yung founder ng KRT. Ito po ang chairman namin. Chairman ng Costa Este. Dito sa inyo, alam ko hindi po ito ang first time na nakita niyo po ako kasi naalala niyo po last year nagkita rin po tayo doon sa Purok 3. Sa Purok 3 po. Tama po. So ngayon nandito ako ulit para ipakita ang support ako po dito sa inyo sa KRK. So maraming salamat po sa imbitasyon niyo sa akin at ako po hindi ko po kayo papabayaan. Naalala niyo po ba last time nag-promise ako sa inyo na tutulungan ko kayo makakuha ng makasali sa programa ng AICS or AKAP. 'Di ba? Naalala niyo po? 'Di ba? Marami sa inyo dito, almost 600 na beneficiaries ng KRK ay nakatanggap ng at nakapasok sa programa ng AICS noong November, 'di ba? So syempre, sinisigurado ko kung ano man ang sinasabi ko sa inyo, ano man ang binibitaw ko na salita, gagawin ko talaga yun at hindi ko po kayo pababayaan. Ngayon po, ang hiningi ko talaga sa inyo, tulungan nyo ako at humingi ako ng suporta ninyo lahat na suportahan nyo po ako para yun mga pangarap ko po na mga programa para sa inyong lahat maging realidad. Yung programa ng pabahay, yung murang pabahay ng gobyerno, yun ang gusto talaga natin dalhin dito sa ating distrito. Kasi alam natin maraming mga pamilyang walang sariling bahay. Sa ibang mga syudad, nakakainggit naman, bakit sa ibang mga syudad nagagawa nila ang programa ng murang pabahay, pero dito sa ating distrito, wala po talagang programa ng murang pabahay. Ang nagawa lang po na programa ng pabahay dito, yung naalala nyo po na nagkaroon tayo ng siege noong 2013. Na naging ground zero yung mga bahay sa Santa Barbara. So yun, nabigyan sila ng bahay. Tapos dito rin sa Barangay Labuan, meron pong pabahay dyan sa Sea Breeze. Yung malapit po sa dagat, naalala nyo, nasunog po yon. So, nabigyan sila ng bahay. Paano naman po ang mga pamilyang walang sariling bahay? Kaya kailangan po natin gumawa ng programa na murang pabahay kung saan parang rent to own na po kayo sa gobyerno. After 30 years, sa inyo na ang pabahay. Yun ang gusto natin dalhin dito sa ating distrito. At saka, sa edukasyon naman, ang ikalawang prioridad na programa natin, nakikita ako naman may mga bata kayong kasama. So, ina-assume ko, marami po dito sa inyo may mga anak at apo. Tama po? Tama! So, ang gusto po natin na mabigyan po ng importansya ang programa ng edukasyon kasi kapag meron pong magandang edukasyon ang inyong mga anak at apo, meron po silang magandang
kinabukasan. Makakapaghanap sila ng magandang trabaho din. Kaya tayo po nagbigay tayo ng regalo sa lahat ng mga bata na pumapasok ng grade 1, grade 2 at grade 3. Nakatanggap sila ng ating regalong school bag. Alam niyo po ang programa na namigay tayo ng school bag, hindi lang po dito sa Barangay Labuan, pero sa buong Distrito 1 po, from Barangay Tumaga hanggang Barangay Limpapa, nabigyan po natin ng regalong school bag. Kaya sa susunod po na school year, di ba malapit na, kailan ang susunod na school year? Sa June, mas marami po pong mga bata ang makakatanggap ng ating regalo kasi ang pangako po natin, mabibigyan na po natin ng regalo ang lahat ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, pati grade 6 students na po. Kasi yan po, ginagawa natin para ma-encourage natin ang inyong mga anak at apo na mag-aral na mabuti at pumasok sa eskwela araw-araw. Pero syempre sa programa ng edukasyon, hindi lang po tayo titigil sa pagbigay lang ng regalong school bag. Nabisita po natin ang halos lahat na paaralan dito sa Distrito 1. Nakita natin ang problema ng mga paaralan. Ang problema talaga ng mga paaralan, sobrang kulang ang classrooms. Tama po? Kaya ang gusto natin mabigyan ng prioridad at importansya ang programa ng edukasyon. Gagawa tayo ng mas maraming bagong school buildings at saka mga classrooms dito sa Distrito 1 para mas komportable ang mga anak at apo ninyo pumapasok sa eskwela. Kasi kung komportable sila, ano raw po yun? Diba hindi sila mag-absent? May ganang pumasok sa eskwela araw-araw. At syempre, alam nyo po, marami po ako nakausap ng mga bata. Marami po sa kanila, hanggang high school lang ang natatapos kasi ang mahal ng tuition fee. Kaya ang gusto natin, makapagdala tayo ng mas maraming scholarship para sa mga college students para mabigyan sila ng tsansa na makapagtapos ng kanilang edukasyon. Kasi syempre kapag nakapagtapos sila ng kanilang edukasyon, isang opisina lang galing ang asistensya medical, ibibigay po natin yon kasi importante ang health ng isang tao. At syempre nagkasakit na nga ang pasyente, pahirapan pa natin ang pamilya ng pasyente, di ba? At alam niyo po ano pa po ang naobserbahan ko? Kulang na kulang ang mga kwarto ng General Hospital. Kasi ang Distrito 1, ang hospital na pampubliko natin, nandito lang po sa Labuan. Yung General Hospital po na isa sa ZZMC, alam nyo po, nasa Distrito 2 po yon. Pero kahit natitignan nyo po, kulang na kulang ang ating populasyon. So, kulang na kulang. Kaya tayo, ang gusto natin itrabaho, dagdagan ng isa pang hospital pampubliko dito sa Distrito 1 para hindi po kayo maproblema para sa inyong lahat. At syempre sa mga senior citizens natin, ang gusto natin madagdagan ang mga medisina sa mga health centers para ang ating mga palanggang seniors makainom po talaga sila ng tamang mga medisina nila para mas humaba pa ang kanilang mga buhay. So yan ang ating tatlong prioridad na programa. Alam nyo po, ang ating programa po, hindi po yan para sa akin, pero para sa inyong lahat po yan. Ako po nandirito para tulungan lang po kayo na umabot ang lahat ng programa ng gobyerno nasyonal sa inyong lahat. Kaya tingnan nyo po tulad ng yung programa ng DSWD. Diba? Ang paborito yung AICS at saka AKAP, diba? Wala pa tayo sa pwesto, tayo ay nakikusap sa ating DSWD Secretary. Humingi tayo ng additional mga ayuda para dito sa Distrito 1. Alam nyo po ang natulungan natin, more than 10,000 na beneficiaries na. Dito pa lang sa KRT, almost 600 na beneficiaries po ang napasok ng November. Na syempre kapag nasa pwesto pa po tayo, mas marami po tayong mga kasama ninyo na matutulungan. Maraming salamat po at happy founding anniversary po sa inyong lahat. Thank you, ma'am. Aasahan namin yan po ang ayuda. ngayon, gusto na rin marinig ang kahit konting message galing sa ating mahal na ama ng Labuan, si dating Kapitan Ronald Uning Marabilla. Pinagpakan naman po dyan.
gracias, buenas tardes a todos. ¿Gente de Pachapacano? Sí. Okay. Sir, gracias God, no, imbita kay kanamon. Alegre kami, no, di Ma'am Kat, no, kay imbita kanamon. Sabi ba ustedes, no, en la Barangay Labuan, tiene kita el housing aquí. Sabe ustedes, el housing aquí na Labuan, 411 casa. Ya planta ese, time pa di Bengley Maco, time di Mayor Jan Dalipe, Royce Acaba, el housing. Del November, ya pidió ayuda ko Ma'am Kat. Ma'am Kat, dito yung marido, General Manager na NHA. Pwede ba contigo pidi ayuda? Sikap, cosa el problema. Kaya ang problema, el contractor. Yung problema el contractor, no hay puede planta el housing. Pidi kami ayuda, cambia con el contractor. Nara cambia el contractor del January, yaman start. Kay tabla sila, ya deja lang daw con el housing ni el de Berasan, marido di Ma'am Kat, kaya ayuda ka namon. Kay sino ikin ayuda ka namon del marido di Ma'am Kat, 5 para 10 año kami espera. No hay suerte, mambulok pa el housing. Pero por amor di Ma'am Kat, ayuda ka namon, alegre kami el Barangay Labuan. Proven ka si Ma'am Kat, kaya ta pwede na ayuda, no? Ese gane, kami raw ustedes, si Senaik, ta pwede ale-dale. Takore pa lang si Ma'am Kat, ta pwede ale-dale, AX, tupat, pati na doctors, akela medical assistant, ta pwede ayuda si Ma'am Kat. Por eso, grande kada chance diaton, habla sila, pwede pa kita benepisya, sisinta si Ma'am Kat. Después de sinta si Ma'am Kat, el dice mga programa, realiza aquel. El sabe ba ustedes que ya dice programa, bien bonito dice mga programa. Example, aquel hospital Tablele. El hospital Kikanatun, Labuan General Hospital Takikanatun. Na Distrito 1, un General Hospital ang kita aquel public. Si once puede pone hospital Kikanatun, todo kita pwede kita benepisya. Yo ta creo, si Ma'am Kat pwede ayuda ka naton. Kaya sila gani mga tupat na pwede na ayuda ka naton. Kaya si Ma'am Kat, ben grande la sila como conoce ka kunile yan na nasyonal. Ta pwede na ayuda sa mga tupat na ese hospital pidile, si Juan sa Sintale, pidile pondo, ponele pondo para si ki hospital kikanato na Distrito 1. Aumentale. Todo kita puede beneficiar. No hay Muslim, no hay Christian. Para de todo kel. Amol bonito ko Ma'am Kat. Es eskwela. Falta el mga room. Diba? El mga ara administrasyon, todo camino. Otro dia, pobre dito mga bata. Na on classroom. 65 gente, estudyante. Dapat 43 estudyante lang. Pero ara, 65 estudyante na un classroom. Por eso, amo sa mga prioridad ni Ma'am Kat, eskwela, hospital, na health, no? Amo sa mga programa di Ma'am Kat. Por eso, napidigat yo, si pwede kita support ako Ma'am Kat, ay support agad kita para pwede realizar ko sa programa di Ma'am Kat. ¿Puede ba ustedes soportar con Ma'am Kat? Si Ma'am Kat, habla sila, proven ya, ustedes mismo ya puede sentir, pakla cosa la ayuda ni Ma'am Kat, di ba? Habla del November gane, ya puede darle a si Ma'am Kat, 600 ay, siya dale con el KRK. Kasi si Ma'am Kat puede sinta, hindi lang si 600, maskin 2,000 puede ser kaya si Ma'am Kat dale. Diba? Akin na KRT pa lang. Pero ojalá pwede ka sinta si Ma'am Kat, manayudahan kita, especialmente el Barangay Labuan, 100% kasuporta kami. Sabi ustedes, yun former barangay chairman, tasigi ka kung Ma'am Kat, maski noon nila anda, tasigi yung kampanya. Sabi ustedes, no, 32 barangay ka na mo nilang commit, el mga kapitan. 32. Pero sabi sila kay si Ma'am Kat, buen gente, de Akigat de Zamboanga. Si Ma'am Kat,
El anak ti Arnold tong Q, classmate este, si Ma'am Kat. Junior na di mi anak na Tineo, si Ma'am Kat, di ba? Na akin lang, hindi si largo, no? Si pwede kat kita, support agad kita. Kay Sabio, na buen, sila na buen, estaw kita, si pwede sinta si Ma'am Kat. Otra vez, gracias a todos, no? Gracias, God, thank you kat con ustedes. Invita aquí kanamon, ben grande kat kanamon este na corazon. Que invita a ustedes. Gracias. Thank you, second. Marayo to nakila kay Ma'am Kat. Sin November nag-resign ako general manager. Na January nag-start na continue in housing. By April siguro baka pwede na mga 100 partial pwede na i-turnover. Sa ayaw ka masusa, yari kami rin, aming housing yan, 100% ma-turnover yan sin national housing. Okay, gracias. No? Thank you, ma'am, na mag-picture na ka mo, sir, mag-picture ka mo.